Paano kung ang dahilan kung bakit hindi dumadaloy ang pera sa iyong buhay ay hindi dahil sa gaano ka kasipag o kung gaano karami ang naiipon mo, kundi dahil sa kung saan na-stuck ang enerhiya sa iyong tahanan? Naglilinis ka, nagdarasal ka, nagsusumikap ka, pero parang may bumabara pa rin, parang may mga biyayang kumakatok pero hindi mahanap ang pintuan. Ngayong 2025, pinaalalahanan tayo ng sinaunang karunungan ng mga Budista. Ang iyong tahanan ay refleksyon ng iyong daloy. At kapag inilagay mo ang tamang bagay sa tamang lugar, hindi mo na kailangang habulin ang kasaganaan. Ito mismo ang lalapit sa iyo. May tatlong makapangyarihang lugar sa bawat tahanan, lalo na sa mga tahanang Pilipino, kung saan naiipon o natatapon ng enerhiya. At kung babaguhin mo ang mga bagay na naroon, maaari mong mabago ang buong takbo ng iyong buhay. Sa bawat tahanang Pilipino, maging ito man ay isang maliit na apartment sa Maynila, isang bahay kubo sa probinsya, o isang duplex sa Cebu, may higit pa kaysa sa mga kasangkapan, larawang pampamilya, at mga alaala. May enerhiya. Sinasabi ng mga turo ng Budismo na ang ating kapaligiran ay salamin ng ating kalooban. Ang pagkakaayos ng mga bagay sa ating tahanan ay hindi lamang para sa ganda. Ito ay isang pahayag. Ito ay may sinasabi sa universo. Ito ay nagpapadala ng mensahe. Ako'y bukas tumanggap. O hindi ko namamalayang hinaharangan ko ang aking hinahangad. At ngayong 2025, isang taon ng kawalan ng katiyakan, matinding ambisyon, at mabilis na pagbabago. Mas maraming Pilipino ang bumabalik sa sinaunang karunungan hindi bilang pamahiin, kundi bilang estratehiya. Ito'y hindi mahika, ito'y pagkaalisto. Sapagkat ayon sa karunungan ng mga Budista, ang kayamanan ay hindi nagsisimula sa sweldo. Nagsisimula ito sa kamalayan. Nagsisimula ito sa kung paano natin pinapahalagahan ng espasyo at kung paano natin inaayon ang hangarin sa ating kapaligiran. Sa paglalakbay na ito, susuriin natin ang tatlong sagradong lugar sa iyong tahanan. At higit sa lahat, kung ano ang kailangang ilagay doon upang mabuksan ang daloy ng kasaganaan. Hindi mo kailangang magpa-renovate. Kailangan mo lang magtama ng pagkakaayos. Magsimula tayo, hindi sa mga pader at sahig, kundi sa kamalayan. Ang kapangyarihan ng pagkakaayos, bakit mahalaga kung saan naranasan mo? Na bang pumasok sa isang silid at bigla kang nakaramdam ng bigat? Kahit malinis naman ito. O kaya'y pumasok sa isa pa at naramdaman mong gaan, payapa. Parang kaya mong huminga muli. Hindi iyon aksidente. Iyon ay enerhiya. Ang mga turo ng Budismo, pati na rin ang mga pilosopiyang tulad ng Feng Shui, ay matagal nang nauunawaan ng isang bagay na ngayon pa lang sinusuri ng agham. Lahat ng nasa paligid natin ay may dalang enerhiya. At kung saan mo inilalagay ang mga bagay sa iyong tahanan, ay maaaring magpalaya ng enerhiya o magdulot ng pagkaipon nito. Baradong espasyo, baradong buhay. Isipin mong naglagay ka ng mangkok ng malinaw na tubig sa isang saradong silid. Iwan mo ito ng ilang linggo, hindi gagalaw, walang hangin, at magiging malabo ito. Tutubuan ng amag, aakit ng hindi ka nais-nais. Ganyan din ang buhay natin. Kapag ang enerhiya ay walang daluyan, ito'y nabubulok at unti-unting humaharang sa mga biyaya, sa ating kalusugan, relasyon, at pananalapi. Ngayon, isipin mo ang iyong tahanan, ang pintuang puno ng sapatos at lumang bag. Ang hapagkainan na tinambakan ng bayarin at listahan ng pamamalengke. Ang sulok ng kwarto na may mga gamit na 5 taon nang hindi nagagalaw. Walang masama sa mga ito. Ngunit maaaring bawat isa'y tahimik na nagsasabi, puno na ako. Walang espasyo para sa bago. Sa tradisyon ng Budismo, ang intensyon ng lahat. Kahit kasing simple ng kung saan mo inilalagay ang halaman o kung saan nakaharap ang isang estatwa, maaaring baguhin ang kabuuang agos ng enerhiya sa bahay. Ang iyong bahay bilang salamin ng iyong isipan.
Itinuturo ng Budismo na ang panlabas ay refleksyon ng panloob. Kung ang iyong tahanan ay magulo, masikip, o parang nakakasakal, malamang ganoon din ang pakiramdam ng iyong isipan. At heto ang magandang balita, ang pagbabago sa isa ay makakapagpabago rin sa isa pa. Hindi mo kailangang maghintay ng mas maginhawang damdamin bago mag-ayos. Maaari kang mag-ayos ng espasyo upang magsimulang gumaan ang kalooban. Pagdating sa pag-akit ng kasaganaan, ang pagkakaayos ay nagiging praktika ng paniniwala. Kung maglalagay ka ng simbolo ng kasaganaan sa may pintuan, hindi ka lang nagdedekorasyon. Ikaw ay nagpapahayag. Inaasahan kong pumasok ang kasaganaan. Kung may malasakit ka sa kusina, sinasabi mong, nagluluto ako sa enerhiya ng kapayapaan, hindi ng pagmamadali. Kung may layunin ka sa kwarto, para mong sinasabi, ako'y nagpapahinga ng may pananalig na ang bukas ay pinagpala na. Mga tahanang Pilipino, daloy na Pilipino sa Pilipinas. Ang mga bahay ay iba-iba ang laki at anyo. May ilang dikit-dikit ang dingding. May ilang nagsasama-sama ang ilang henerasyon sa isang kwarto. Ngunit ang nagbubuklod sa kanila ay hindi ang sukat, kundi ang diwa. Mula sa altar na may kandila at mga estatwa ng Santo Niño hanggang sa simpleng istante ng medalya at litrato ng pagtatapos, ang mga tahanang Pilipino ay likas ng sagrado. Ang kailangan na lang ay kamalayan kung paano natin inaayos ang mga piraso ng ating buhay. Hindi pamahiin, kundi sagradong estratehiya. Hindi ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa pagkakaayon. Hindi mo kailangang bumili ng malaking estatwa ni Buddha o mamahaling kristal. Minsan, tapat na ang isang maliit na bagay na inilagay ng may buong kamalayan. Isang bulong ng pasasalamat habang inaayos ang isang sulok. Isang panalangin na hininga para sa espasyong matagal nang napabayaan. Ang pagkakaayos ay nagiging isang uri ng meditasyon. Tahimik na pahayag. Handa na ako. Naway maging handa rin ang espasyong ito. Ano ang susunod? Ngayong nauunawaan na natin kung bakit mahalaga ang pagkakaayos, panahon na upang tukuyin saan tayo magsisimula. Sapagkat sa loob ng sarili mong tahanan, may 3 sagradong espasyo, at kung ano ang ilalagay mo roon ay maaaring baguhin ang iyong ugnayan sa pera, enerhiya, at sa buong taong 2025. Tara na't tumungo sa una. Ang pasukan, kung saan unang pumapasok ang enerhiya, bago makadaloy ang kasaganaan sa iyong buhay, kailangan muna nitong matagpuan ang pintuan. Sa mga turo ng Budismo at maging sa mga tradisyong batay sa enerhiya gaya ng Feng Shui, ang pasukan ng iyong tahanan ay hindi lang daanan. Ito ang bungad ng oportunidad. Ito ang bibig ng enerhiya, ang lagusan sa pagitan ng panlabas na mundo at ng iyong panloob na santuwaryo. At kung ang lagusang ito ay barado, magulo, o napapabayaan, maaaring hindi mo namamalayang itinataboy mo ang kasaganaan. Pumapasok ang enerhiya, gaya ng panauhin. Isipin mong may espesyal kang bisita, isang taong labis mong iginagalang. Papadaanin mo ba siya sa maputik na sapatos? Ipapasiksik sa mga kahon ng padala? Patatagalin sa harap ng saradong gate habang hindi mo siya napapansin? Siyempre hindi. Sabi ng mga turo ng Budismo, kung paano natin inihahanda ang ating espasyo ay refleksyon ng kung paano natin tinatanggap ang ating mga hangarin. Kaya kung hinahangad mo ang kayamanan, pag-unlad, at swerte sa 2025, simulan mo sa lugar kung saan unang kakatok ang lahat ng ito. Linisin ang hangganan. Sa maraming tahanang Pilipino, ang pasukan ay madalas tambakan ng sapatos, payong, bag, o packaging. Ngunit sa pananaw ng enerhiya, ang kalat sa bungad ay parang sinasabi, hindi pa ako handa. Unang hakbang, linisin ang hangganan. Hindi lang pisikal, kundi energetiko rin. Isang simpleng ritual. Walisin ang lugar palabas mula loob ng bahay. Sindihan ng insenso o kandilang may amoy. Bigkasin ng malakas ang intensyon. Naway kasaganaan, kapayapaan, at biyaya lamang ang pumasok dito.
Pwede ka ring maglagay ng isang basong malinis na tubig o halaman malapit sa pintuan bilang pampadalisay. Sa Budismo, ang tubig ay sumasagisag sa kalinawan at kahandaang tumanggap. Mga bagay na maaaring ilagay sa pasukan narito ang mga sagradong bagay na simple ngunit makapangyarihan upang akitin ang enerhiya ng kasaganaan. 1. Maliit na estatwa ni Buddha o Laughing Buddha. Ilagay ng may paggalang, huwag kailanman sa sahig. Sumisimbolo ito ng saya, proteksyon, at kasaganaan. Siguraduhing nakaharap ito sa loob ng bahay, parang inaanyayahan ng enerhiya na pumasok. Ikalawang barya sa pulang sobre itago ito sa likod ng halaman o isabit ng hindi halata malapit sa pintuan. Sa mga kulturang may impluwensyang Budista, ang pula ay sumasagisag sa buhay. At ang barya ay simbolo ng gumagalaw na kasaganaan. 3 salamin. Maingat ang pwesto. Kung maayos ang pagkakalagay at hindi direktang nakaharap sa pintuan, maaari nitong palawakin ang espasyo at ipakita ang bukas na damdamin. 4 na malinis na daan. Higit pa sa anumang bagay, tiyaking walang harang, pisikal man o simboliko sa may pintuan. Ugat sa kultura ng Pilipino. Marami nang nakaugaliang sagrado ang mga pamilyang Pilipino sa pintuan. Ang pag-aalis ng tsinelas, ang pagbati sa nakatatanda, ang paglalagay ng mga relihiyosong imahe sa bungad ng bahay. Ngayon, maaari mo itong dagdagan ng mas malinaw na layunin. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong kultura, kailangan mo lang gisingin ito. Maaari kang magsabit ng simpleng kasabihan tulad ng tahanang ito'y bukas sa kapayapaan at kasaganaan. Maaari kang maglagay ng basket ng dahon ng laurel, simbolo ng kasaganaan sa kulturang Pilipino at silanganin, upang sumipsip ng negatibong enerhiya. Kahit malinis na doormat na may malay taong disenyo, ay maaaring magsilbing mensahe. Lumakad ka sa biyaya. Sa bawat pagpasok mo, magpatibay. Sa tuwing papasok ka sa iyong tahanan sa 2025, may pagkakataon kang ulitin ng isang tahimik na panalangin. Ako'y pumapasok sa kasaganaan. Ang aking tahanan ay nakaayon sa yaman at kagalingan. Narito na ang mga biyaya, hinihintay lamang ako. Sa pagdaan ng panahon, maniniwala ang iyong isipan. At kapag naniwala ang isipan, sumusunod ang mundo. Daloy patungo sa loob. Ngayong nakapasok na ang enerhiya sa pintuan, saan ito dadaloy? Pupunta ito sa puso ng tahanan, kung saan niluluto ang kabusugan, kung saan nagtitipon ang pamilya, kung saan niluluto ang hangarin kasama ng bigas. Tara na sa susunod na sagradong espasyo. Ang kusina, kung saan niluluto ang kasaganaan. Ang kusina, kung saan niluluto ang kasaganaan. Kapag ang enerhiya ay nakapasok na sa iyong tahanan, naghahanap ito ng lugar upang tumubo, magbago, dumami, at ang lugar na yon ay ang kusina. Sa kaisipang Budista, ang kusina ay hindi lang lugar para sa pagkain. Ito ang apoy ng transformasyon, kung saan ang hilaw na sangkap ay nagiging sustansya, kung saan ang layunin ay nagiging aksyon, at kung saan ang enerhiya ay nagiging kasaganaan. At sa maraming tahanang Pilipino, ito rin ang puso ng pamilya. Sagrado ang apoy. Sa Budismo, ang elemento ng apoy ay hindi lang simbolo ng buhay. Ito ay kasangkapan ng espiritual na pagbabago. Ang apoy na ginagamit sa pagluluto ay pareho ring apoy na sumisindi sa ating mga pangarap. Kaya kapag napapabayaan, napupuno ng kalat, o binabansagang maruming likod bahagi ang kusina, ang enerhiya ay nalilito. Hindi nito alam kung saan pupunta. Ang enerhiya ng yaman ay nawawalan ng kinakapitan. Kung nais mong makaakit ng pag-unlad pinansyal sa 2025, kailangan ipahiwatig ng iyong kusina. Handa akong pakainin ng kasaganaan. Sagrado na ang kusinang Pilipino. Kailangan lang ng kamalayan. Sa Pilipinas, bihirang tumahimik ang kusina. Doon kumukulo ang sinigang. Doon laging may nakasalang na kanin. Doon nagtatawanan at minsang nagtatalo ang pamilya habang naghahanda ng merienda.
Kahit ang banig ng bawang at sibuyas sa bintana ay tahimik na alay ng pag-ibig at paghahanda. Ngunit paano kung ang pagmamahal na yon ay gawin nating spiritual na magnetismo? Mga bagay na maaaring ilagay sa kusina para akitin ang kasaganaan. Narito ang mga inspirasyong Budista na maaaring magpalakas ng daloy ng kasaganaan sa iyong kusina. 1. Mangkok ng prutas, lalo na dalanghita o granada. Sa mga kulturang may impluwensya ng Budismo, ang prutas ay simbolo ng tamis, kalusugan, at yaman. O dalanghita, ginto o granada, kasaganahan at mga bagong ideya. Ilagay ito sa gitna ng kusina o malapit sa kalan. Kahit plastik o simboliko, epektibo basta't may paniniwala. 2 salamin sa likod ng kalan, pinapadoble nito ang apoy, na ayon sa Feng Shui at Budistang karunungan, pinapadoble rin ang yaman. Kahit maliit na salamin sa kusinang masikip ay sapat na. 3. Insenso o essential oils, magsindi ng insenso o mag-diffuse ng mabangong langis gaya ng sandalwood o lemon habang nagluluto. Nililinis nito ang bara ng enerhiya at binibigyan ng espiritual na sustansya ang pagkain. 4 na quote o affirmation card, idikit sa dingding ang isang simpleng paalala. Ang kusinang ito'y nagluluto ng pagkain at ng mga milagro. Paalalang hindi lang katawan ang pinapakain, kundi pati kinabukasan. Magluto ng may kamalayan, maghain ng may layunin. Isa sa pinakadi na papansing turo ng Budismo ay ang mindful action. Kapag nagluluto kang galit, ang enerhiyang iyon ay napupunta rin sa pagkain at sa iyong pamilya. Kapag nagluluto ka ng may pag-ibig, kahit simpleng sinaing, ay dumadami ang positibong vibrasyon. Kaya sa susunod na ikaw ay nagigisang itlog o naghuhugas ng bigas, huminga at banggitin, ako'y naghahanda ng kasaganaan. Ako'y naghahain ng tuwa. Ginagawa mong sagradong ritual ang iyong kusina. Alisin ang mga hadlang sa daloy ng yaman sa kusina. Iwasan ang mga sirang gamit sa kusina. Sila ay sumisimbolo ng baradong enerhiya. Linisin ang kalan, ito ang money generator sa pananaw ng Budismo. Panatilihing puno ang lalagyan ng bigas, isang paniniwalang Pilipino at Budista, na ang punong banga ng bigas ay tanda ng punong buhay. Maging ang dispenser ng tubig o tabo ay maaaring gawing simbolo. O tubig, siyambuano daloy, o panatilihing malinis, may takip, at may respeto. Lokal na ugnay, tawanan sa kusina, parteng enerhiya sa hangin. Madalas puno ng kwentuhan, asaran, at minsan karaoke ang kusinang Pilipino. Huwag maliitin ang kasiyahang ito, ang tawanan ay mataas na dalas ng enerhiya. Sinasabi nito sa universo, may espasyo para sa gaan dito. Mayaman na higit pa sa pera dito. Mula apoy patungo sa pangarap. Ngayon na ang enerhiya ay nakapasok sa iyong tahanan. At nagbagong anyo sa iyong kusina, handa na itong manirahan sa pinakamalalim at makapangyarihang bahagi ng iyong bahay, ang kwarto, kung saan ang iyong mga iniisip ay nagiging panaginip, at ang mga panaginip ay bumubuo ng iyong kinabukasan. Tara na sa huling espasyo, kung saan ang pagpapahinga ay nagiging paglikha. Ang kwarto, kung saan ang kasaganaan ay napapanaginipan at nagiging totoo sa pagtatapos ng bawat araw. Matapos salubungin ng pintuan ng enerhiya, matapos itong baguhin ng kusina, ang enerhiya ay naghahanap ng huling pahingahan, ang iyong kwarto. At sa katahimikan ng puwang na iyon, ang iyong pinakamalalim na paniniwala tungkol sa yaman ay tahimik na gumagana. Sapagkat hindi lang ito tungkol sa kung magkano ang kinikita mo tuwing araw. Ito'y tungkol sa kung ano ang tinatanggap ng iyong isipan habang ikaw ay natutulog. Ayon sa mga turo ng Budismo, ang isipan ay pinakamakapangyarihan sa katahimikan at walang mas banal, mas tahimik, kaysa sa lugar ng iyong pagtulog. Ang pagtulog ay espiritual sa makabagong buhay. Ang pagtulog ay tila isang simpleng off switch. Ngunit sa Budismo, ang pagtulog ay isang lagusan. Ito'y kung saan muling nabubuhay ang ating espiritu. Kung saan iniimbak ang ating layunin. Kung saan ang ating mga iniisip, takot, at pag-asa ay muling hinahabi para sa ating susunod na realidad.
Kaya't ang kwarto ay hindi na lamang lugar ng pahinga. Ito ay nagiging lunsaran ng paglikha. Ang mga bagay na nakapaligid habang ikaw ay natutulog ay maaaring magpalakas sa iyong mga pangarap o tahimik na maghasik ng pagdududa sa iyong kaluluwa. Ang kwarto mo ay salamin ng iyong panloob na paniniwala. Kung nais mong makaakit ng kasaganaan, tanungin ang sarili. Ang kwarto ko ba ay sumasalamin sa pagpapahalaga sa sarili? Nag-aanyaya ba ito ng kapayapaan o tensyon? Isa ba itong espasyo ng kagandahan o simpleng pag-survive lamang? Kahit sa masisikip na tahanan kung saan nagsasama-sama ang buong pamilya sa isang kwarto, maaari ka pa ring lumikha ng isang sulok, istante o dingding na magsisilbing altar ng pag-aayon. Sapagkat ang pag-akit ng kasaganaan ay hindi laging nangangahulugang mas maraming pagsusumikap, minsan, nangangahulugang mas maraming pahintulot. Mga ilalagay sa kwarto para makaakit ng enerhiyang yaman isa. Money bowl o simbolo ng kasaganaan sa tabing kama. Maglagay ng maliit na mangkok na may barya, dahon ng laurel, pulang sinulid, o affirmation card. Gawin itong paalala na kahit sa pagtulog mo, inaalagaan ang iyong mga pangarap. Optional, isang papel na may sulat. Tinatanggap ko ang walang hanggang kasaganaan. Ikalawang frame ng Buddhist quote o affirmation para sa panaginip halimbawa, o what I believe, I receive. O may my rest restore my power. O wealth begins with peace. Isabit malapit sa unan o sa lugar na unang matatanaw sa umaga. 3 kristal o elemento ng kalinawan at pagkakaugat. Kung meron, maglagay ng maliit na citrine o clear quartz sa tabi ng kama. Maaari ring maglagay ng mangkok ng asin sa isang sulok. Inaabsorb nito ang baradong enerhiya sa gabi. Palitan, linggo-linggo. Ika-4 na elemento ng tubig, simbolo o totoo. Maliit na fountain garapon ng malinis na tubig o larawan ng mahinahong karagatan. Ang tubig ay daloy. At kung nasa kwarto mo ito, sinasabi nito sa iyong isipan, ako'y bukas, hindi takot. Mga iwasan sa kwarto. Upang mapanatiling malinaw at tumatanggap ang enerhiya, iwasan. Sirang gamit, salamin, frame, ilaw. Tumisimbolo ng basag na enerhiya. Maruruming damit, refleksyon ng emosyonal na bara. Kalat mula sa trabaho, mahalagang paghiwalay ng stress at pahinga. Mga screen bago matulog, nakaapekto sa energetic field ng isipan. Kung hindi maiiwasan, takpan o ayusin. Isang basket, kumot o kurtina. Mga simpleng ritual ng paggalang na may malaking epekto. Bago matulog, Buddhist-inspired wealth ritual. Bawat gabi bago matulog, pumikit at tahimik na ulitin. Naway ako'y magpahinga sa yaman, hindi sa pangamba. Naway bukas ay magdala ng higit na daloy kaysa takot. Naway ang aking panaginip ay umayon sa banal na tiyempo. Maari ring magsindi ng kandila o insenso ng ilang minuto. Ipaabot sa iyong kwarto, ito'y hindi lamang lugar ng tulog. Ito'y tahanan ng aking kinabukasan. Natutulog ang Pilipino. Nanaginip ang Buddha, likas sa Pilipino ang mangarap. Nangangarap habang nasa trapik. Nangangarap habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Nangangarap habang umiinom ng kape sa labas ng sari-sari store. Kaya't ang iyong kwarto ay nararapat na maging higit pa sa lugar ng pahinga. Dapat itong maging templo ng pangarap, ng pagtanggap, ng paghilom, tungo sa kasaganaan. Kahit foam mattress lang at lamesang tiklupin ang meron ka, maaari mo pa rin itong gawing sagrado. Naipwesto mo na ang enerhiya, ngayon, iayon ng isipan. Sa pintuan, kusina, at kwarto. Naayon mo na ang mga daluyan ng enerhiya. Ngunit higit pa ito sa interior design. Sa Budismo, walang tunay na paghihiwalay. Bawat iniisip ay may epekto sa paghinga. Bawat kilos ay may alon sa mga susunod na buhay. Ito ay soul design. At ngayon, panahon na para pag-isahin ang lahat sa isang malinaw, buo, at makapangyarihang pangunawa. Koneksyon at pagkakaisa? Ang 3 lugar na ito ay hindi lamang pisikal. Ito'y mga energetic anchors.
Naipwesto mo na ang mga bagay. Nalinis mo na ang espasyo. Nabuksan mo na ang daloy. Ngunit heto na ang pinakamahalagang hakbang sa lahat. Ang pag-unawa na ang lahat ay konektado. At bawat sulok ng tahanan ay refleksyon ng bahagi ng iyong kalooban. Kaya ang tatlong lugar na ito, ang pintuan, kusina, at kwarto, ay hindi basta-basta. Kinakatawan nila ang sagradong siklo ng pagtanggap, pagbago, at paglikha. Ang pasukan, kung saan dumarating ang enerhiya, dito kumakatok ang kasaganaan. Dito humahakbang ang mga bagong simula. Sa espiritual na pananaw, ito ay lugar ng pagkabukas. Kapag malinaw at maaliwalas ang pintuan, ang sinasabi mo ay, naniniwala akong may bagong biyaya na maaaring pumasok. Ngunit kung ito ay magulo, barado, o napabayaan, maaaring ang mensaheng ipinapadala mo sa universo ay, hindi pa ako handa. Ang kusina, kung saan binabago ang enerhiya. Kapag pumasok na ang yaman, kailangan nitong mapunta sa isang puwang kung saan ito ay magiging kapaki-pakinabang, kung saan ang hangarin ay nagiging kilos. Ang kusina ang lugar ng alchemy, kung saan niluluto mo ang iyong kinabukasan, isang sadyang gawa sa bawat hakbang. Ang iyong mga kamay ay nagiging kasangkapan ng kasaganaan. Bawat inang Pilipinang nagigisa ng sinigang ng may pag-ibig ay nakakaalam sa katotohanan ito. Ang pagkain ay panalangin na naging totoo. Ang kwarto, kung saan isinaselyo ang enerhiya sa pananampalataya. At pagkatapos ng pagtanggap at pagbabago, narito ang pinaka-nakakalimutang hakbang. Ang magpahinga ng may tiwala. Ang kwarto ay ang selyo ng iyong kasaganaan. Dito ka humihiga at sinasabi, tapos na. Ginawa ko na ang aking bahagi. Ngayon, hayaan ang universo ang kumilos. Mahirap ito para sa marami. Gusto nating kontrolin ang lahat, maging ang mga biyaya. Ngunit ayon sa Budismo, ang pagsuko ay hindi kahinaan. Ito ay pintuan ng himala. Ang siklo ng kasaganaan sa tahanang Pilipino. Tingnan natin ito sa mata ng isang karaniwang araw, lumalabas at pumapasok ka sa pasukan. Nagbubukas at nagsasara ng siklo ng enerhiya. Naghahanda ka ng pagkain, kumakain, at nagsasama-sama sa kusina. Binabago ang mayroon katungo sa kasiyahan. Humihiga ka at nananaginip sa kwarto. Nagtitiwala na ang buhay ay kakampi, hindi kalaban. Bawat espasyo ay sumusuporta sa susunod. Bawat kilos ay nagpapalalim ng paniniwala. At bawat paniniwala ay muling humuhubog sa enerhiya na iyong pinamumuhay. Ang iyong bahay ay hindi isang kahon. Ito ay salamin. Ito ang mas malalim na aral. Ang iyong tahanan ay hindi lamang mga pader, muebles o palamuti. Ito ay isang buhay na refleksyon ng iyong paniniwala, pag-asa at hangganan. At kapag inayos mo ito ng may layunin, hindi ka lang naglilinis ng bahay. Nililinis mo ang kwento na sinasabi mo sa iyong sarili. Kapag ang pasukan ay nagsasabing, tuloy po kayo, at ang kusina ay nagsasabing, may pagpapala dito para sa iyo, at ang kwarto ay bumubulong, karapat-dapat kang tumanggap. Lahat ng aspeto mo, isip, katawan, tahanan, ay nagiging magkakaayon. At ang pagkakaayong iyan, diyan naninirahan ang tunay na yaman. Ang tunay na kasaganaan ay hindi laging maingay. Minsan, ito yung tahimik na kumpiyansa sa iyong dibdib. Minsan, ito yung rice cooker na kumukulo sa background. Minsan ito yung paggising na walang kaba sa puso. Kapag ang iyong tahanan ay naging kakampi mo, ang kasaganaan ay hindi na magiging banyaga, kundi isang kaibigang matagal mo nang hinihintay na muling dumating. Ngayon, naipwesto mo na ang enerhiya sa tatlong sagradong lugar. Hindi ka lang sumunod sa isang espiritual na praktis. Lumilikha ka na ng bagong realidad. Isang realidad kung saan ang iyong bahay ay hindi na lamang kanlungan, kundi isang templo ng pag-akit. Konklusyon, panawagan sa pagkilos. Sa 2025, ang iyong tahanan ay maaaring maging templo ng kasaganaan. Sa mundong habol ng habol, sa marami pa, mahina ngunit malinaw ang paalala ng karunungang Budista. Hindi mo kailangang magkaroon ng higit
para makaakit ng yaman, kailangan mo lamang ng higit na pagkakaayon. Ang 2025 ay hindi lamang isa pang taon. Ito ay isang hangganan. Isang tulay mula sa pagka-survive, patungo sa pag-uumapaw na pamumuhay. At ang tulay na ito, hindi ito nagsisimula sa labas. Nagsisimula ito sa tahanan. Sa kung ano ang unang nakikita mo sa iyong pag-uwi. Sa kung ano ang nararamdaman mo habang nagluluto. Sa kung ano ang pinaniniwalaan mo habang pumipikit sa gabi. Hindi mo kailangang mas malaking bahay. Kailangan mo ng mas malaking kamalayan. Pwede kang tumira sa isang studio apartment o 5 silid na bahay. Pareho pa rin ang praktika. Hindi ito tungkol sa kung gaano kamahal ang itsura ng iyong bahay, kundi kung gaano ito humihinga ng may layunin. Kapag naglalagay ka ng mga bagay sa sagradong espasyo, hindi ka lang nagdedekorasyon. Nagpapahayag ka sa buhay mismo. Handa akong tumanggap. Ako'y daluyan ng kapayapaan. Ako'y magnet ng kasaganaan na nakaayon sa aking espiritu. Balikan natin ang 3 energetic anchors. Ang pasukan, kung saan pumapasok ang enerhiya. Ang kusina, kung saan ito'y nagbabago. Ang kwarto, kung saan ito'y nananahan at nagkakatotoo. Bawat isa ay nagsasabi ng katotohanan, tinatanggap ko, lumilikha ako, nagtitiwala ako. Kapag ang 3 ito ay nagkakaisa, ang buong daloy ng iyong buhay ay nagsisimulang magbago. Para ito sa bawat Pilipinong nais muling manampalataya. Para sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ipinapadala ang pagmamahal sa pamamagitan ng remittance. Para sa mga nanay, na ginagawang mahika ang maliit na budget. Para sa mga tahimik na nangangarap sa probinsya, humihiling ng pagbabago. Ang practice na ito ay para sa iyo. Hindi mo kailangang maghintay ng swerte. Hindi mo kailangang magmakaawa sa universo. Kailangan mo lang sabihing, handa na ako. Hayaan mong ang aking tahanan ang magsalita para sa akin. Ang iyong bahay ay makapangyarihan na ngayon gawin mo. Itong sinasadyang sagrado. Tindihan ang kandila. Maglagay ng mangkok, bumulong ng panalangin, at panoorin ang mangyayari. Sapagkat ang yaman ay hindi dumarating sa mga tahanang nakikiusap, dumarating ito sa mga tahanang handa na itong tanggapin. At ngayon, handa ka na. Huling panawagan. Simulan mo sa isang lugar, isang bagay, isang intensyon. At hayaang ang 2025 ay maghatid ng kasaganahang karapat-dapat sa iyo.